would like to cross you over. You know why? Last time, we talked about a personal crossover. Amen? Kanya-kanyang mga problema, mga bisyo, mga kasalanan na dapat itawid sa banal, maayos na Christian life. Today, we'll talk about a church crossover. Etong tanong ko lang baka po tatawid yung church, magpapaiwan ka. Sabi mo nga sa katabi mo, sasama ka. Amen. Let's read together. Ready? Go. Palad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng kapahingahan hanggang yaong masasamay mahulog sa kanilang hukay. Mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwanan. Itong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Amen. Isip-isip tayong konti Kasama ba ako rito sa tipan ng Panginoon? Because there is no such thing as a personal endeavor. Pagdating po sa Great Commission, dapat po corporate lagi. Ang tawag po dyan ay church. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, welcome to MCC. Ang sarap itong tawagin na lingkod ng Diyos kasi meron po siyang ipapagawa. Ang tawag po sa gumagawa ng kanyang pinapagawa ay lingkod. Amen? Nung Friday, magkakasama naman kami via Zoom, yung mga working class. Kahapon, nandun ako sa isang outreach natin, nagpagawa na ng katedral, no? Now, here's a review, no? Itong team na po natin ngayon is a crossover. Nakaready na ba yung mga notes niya? O mataas ang inyong photographic memory? Pwedeng cellphone, pwedeng kwaderno, kung kayo po ay katulad ni Bench, no? Ito yung last week, personal crossover. Yung pamilya, merong hindi napapag-usapan, no? Yung kasalanan last year, kasalanan pa rin ngayon, itawid na yan. Yung kakapusan sa pananalapi last year, dapat meron ka na solusyon ngayon because God solves problems. He hears to your petitions. Yung anak mo na parang ayaw sumunod, dapat nadadala mo na siya kay Lord ngayon na itatawid natin. But also, like us to talk about a church crossover. Because the business of Jesus Christ is about His church. He said, I will build my church. And so, kung yung palang business niya, sabi niya, hindi ako magtatayo ng gobyerno, hindi ako magtatayo ng pamilya. Magtatayo ako church. Ando po ang tuon ng atensyon niya sa buong mundo. Sa Saudi, sa China, at maging dito sa Nueva Ecija. But church crossover involves individual believers also. May kanya-kanya po sa aking gampanin. Yung isa mata, yung isa tenga, yung isa daliri, yung isa sana hindi patay na kuko sa paa. So meron pong kapareho sa inyo, yung iba leadership, yung iba kapareho nila ay encouragement, yung iba ay gift of generosity. Pero individuals po man ito ay sumusuporta sa pangkalahatang tahakin ng ating pong church purpose. Nakita ko lang sa Facebook to, medyo nalungkot ako nung makita ko to. Sabi ko, uy, pumasok na pala sa atin to Smile, sabi niya, relax lang Smile, smile, there is no hell. Sa Maynila po, putok na putok po yung teaching na yan Ang tawag po sa teaching na yan ay universalism. Huwag kayong mag-alala, walang impyerno. So kung walang impyerno, manre-rape na lang ng manre-rape, magnanakaw na lang magnanakaw because there will not be any execution of justice. Justice po kasi yung hell. Okay? Punishment. Sabi nila, mabait ba talaga itong Diyos na to? Excuse me, nalimutan niyo ba? Mabait, mapagmahal, but the other side of His character is He's the God of righteousness, holiness, and justice. And so, wag po niyong isipin, wag niyong binubuyo
Yung kapitbahay nyo na, mabait si Lord, no? Smile ka lang dyan, sige. Lokohin mo yung mga parokyano mo sa negosyo mo. You cannot do that. Sa universalism po, everyone will be saved. Ganun, ha? Kung totoo po yan, there's no need to preach the gospel. Ang utos po sa atin, preach repentance. Proclaim discipleship to the whole world. So, ito po ay isang fake news. Maingay po sa Maynila ngayon. May mga pastor po nagtuturong ganito. And so, ina-advance ko na sa inyo bago tumungtong sa bantog. Okay? Pero checkin nyo rin po yung Bible nyo. Baka po ako yung mali, no? So, checkin nyo lang po mabuti because there are many instances. One of them is Revelation 21:8. Sabi ng Bible, ang mga sinungaling, ang mga duwag, ang mga nangangalo niya ay ang mga mamamatay tao, ang mga mangkukulam, ang mga sinungaling ay walang pagsalang itatapon niya sa naglalagablab na apoy na siyang ikalawang kamatayan. Dahil po rito, yung iglesia po, mga tao po tayong makasalanan, nagpapadisciple po tayo ng mga personal na pag-uugalan natin, di ba? Ang business po natin, dahil sa nagpapadisciple tayo, hindi makafocus lang doon, kundi akayin din yung iba pa, baka sakali na yung tatay mo, nanay mo, is also appointed to eternal life. And so we convince them to believe the gospel of Jesus Christ. Bilang illustration po nito sa New Testament, parallelism po yan, tinignan ko naman po yung lifestyle ng Panginoong Jesus. Kasi po, biro mo sa Old Testament pa lang po pala, sila po pala nagpapadala na ng mga mangangaral. Kasi nasa Psalms po tayo, di ba? Ito po nung si Jesus, ang ganda po ng example na binigay niya sa atin. Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, Jesus is the model. Siya po ang model ng ano. Ha? Di mo itong kausap po niya. Ang kausap po niya ay isang Samaritana, kaaway po ng mga Hudyan. Kaya sabi ng babae sa kanya, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako, bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Yun po kasi approach si Jesus Painom nga. Nagawa niyo po ba yan? Ha? Yung sa kaibigan natin sa Morocco, si Pastor Ruel Compuesto, sabi po niya, ay approach namin yan dito sa Morocco, approach din sa Egypt. Ha? Pag humingi ka ng inumin, papapasukin ka sa Morocco, patutuloyin ka, papakainin ka rin. Hospitable din po pala sila. Kala ko tayo lang. And so, he did that. Jesus did that. A very good approach. Pero sabi ng babae, bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Meron pong dapat i-crossover ang mga Hudyo in terms of their relationship with Samaritans. Hindi po nila share pala ng gospel yung mga yan. No? Galit po sila dyan kasi po sila po Puritan, ayaw po nila ng crossbreed. Ang mga Samaritans po, nag-asawa po ng mga Romano, nag-asawa po sila ng mga Gentiles. And so the Jews hated them so much. And so they would never, even if they hear good news, they would never share the good news to Samaritans. Hayaan mo sila, pang-impyerno talaga yung mga yan. Baka po may ginaganon kayong kapitbahay, ha? Hindi nagbayad ng utang yan. Mapunta sana sa impyerno. Baka gumaganon po kayo, no? Baka meron po kayong kaaway nung araw, nanligaw sa inyo, tapos hindi ko kayo tinuluyan. Hayaan mo siya. Sa impyerno yan. Baka hanggang ngayon masama po loob nyo. Patawarin nyo na po kasi nag-asawa na po kayo. Now, eto ngayon ang nangyari. Di kinausap po niya, Jesus engaged her, no? Tapos dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling yon. Nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila walang nagtanong, bakit nyo siya kinakausap? Lang, ganun lang. Parang Pilipino pala to. No? Chinichismis ka sa puso niya. Ganun din po yung mga alagad. Okay? Hindi siya kinausap. Pero masama ang loob po nila. Kasi nga po, walang nag-uusap na gano'n. Pwede bang bago ko ituloy ito, mag-isip kayo mabuti? Meron bang taong hindi mo kinakausap? Hindi mo iniimbita sa birthday, sa Pasko, hindi mo iimbitahin. Sa Valentine, sa mahal na araw, lahat ng piyesta, hindi mo iimbitahin. Okay? Sinong galit mo sa social strata of society? Kanino ka galit? Sa police?
sa barangay Tanod. Ito mga ito, kahit kailan, hindi ko sila bate. Gumaganon po ba tayo? Meron po ba? Baka meron po kayong political allegiance. Na? Ako, dito lang po ako. Ito, kalaban ko sila. Sino ang ayaw mong abutin? Grabe tong kwento nito, no? Crossover. There are people that you are so prejudiced. Minsan po, magkakapatid po yan, ha? Nahati kasi nasulsulan ng asawa nito. Ito naman, sinulsulan ng asawa nito. Ang tagal din nag-uusap. Think about it. Sometimes we don't talk to people for a long time. Hindi lang po ordinaryong galit yan. Ang tawag po ng Bible dyan ay bitterness. Kapaitan. Mag-iingat po kayo, ano? Sapagkat ito po ay nagpapapangit sa Facebook. Kung ano-ano po nilalabas mo sa Facebook, dahil pangit po yung puso mo, mapait yung puso mo, pag lumabas yung Facebook account mo, ang papangit na sinasabi mo dyan. And so, pwede ba palitan natin yung attitude natin? Lagay niyo po sila sa mga most wanted people in your life. Oh, I want to talk to him, namimiss ko na siya. May nagte-text ba sa inyo gano'n? Kape naman tayo, usap tayo uli. Tulad ng dati. Amen? Na? Ito po naman, maaaring hindi mo talaga ka-close people that you just want to be brought to the Lord. Lagay mo siya under your most wanted list. Amen? Parang kriminal, ano? Ha? Tulad nitong taon to, no? Ha? Lagay mo siya dyan, no? Lord, inihiling ko po sana, ma-born again po itong kapitbahay ko. Ha? Ito pa isa, oh? Lord, inihiling ko po sana na siya po ay magbukas ang puso sa iyo. Amen? Tapos ito ay, pagpe-pray mo naman itong isa. Tapos sabi mo sa akin, Lord, itong taon to sikat na sikat, parang salita siya ng salita. Gusto ko po sana, pag nag-share ako sa kanya, ay tatanggapin yung sasabihin ko. Amen? And so, maglagay po kayo sa harapan ng refrigerator nyo, sa cabinet, people that you pray for every day. Kahapon po, doon sa mentoring namin, ang instruction ko, every meal. Total naman, kakain ka, rather than just say, thank you Lord for this food, amen. Kasi ganun lang, Lord, siya nga po pala, gusto ko pong banggitin sa iyo si Kulasa, si Pedra, si Cordapia. Sana po, Panginoon, sa iyong pagkaibigan namin, maging tulay po ako para siya ay makakilala sa iyo. Amen? At yung pong malaking gap po namin sa relationship, hiniling po namin, gawan mo kami ng malaking tulay upang makatawid po ako. Amen? So you pray for yourself, you pray for her also. Amen? So it's a very good crossover. People that you don't care about. Yung bang, basta busy ako, may trabaho ako, I just take a look at my business concerns, personal business. Pero baka may mga tao po na nangangailangan din, nagkasakit pala siya. Lord, opportunity na po ito para dalawin ko siya and I will be able to reach out. And perhaps the shaking will be an opportunity to share the gospel. Amen. All right. You will never hate someone you are praying for. Ang ganda po nito. Sabi ko, totoo to Hindi ko kamumuhian ng isang tao na lagi kong pinagpe-pray. Kung ganun, pagpe-pray ko siya lagi para matanggal ang inis ko sa asawa ko, sa biyenan ko. Pagpe-pray ko lagi ang aking anak upang hindi ko siya sinasabihang GAGO. Pagpe-pray ko yung aking barangay, kahit minsan hindi nakukuha yung aking basura. Upang matunaw ang aking sama ng loob, mga resentments na yan. Amen? Ang ganda, powerful po pala prayer. Sa'yo po pala ang tama. Ikaw ang gumagaling. You will never hate someone you are praying for. Gusto ko lang po ipasa na mabuti to. Isa sa mga instruction po yesterday, dahil nagtatag-ulan po, minsan po, naho-halt yung mga dawn watch, hindi kayo makapunta. Ang instructions ko po ay, ang dawn watch, per purok na po. Kung saan po kayo nandun, 3 taga-MCC nandun, kita-kita na po kayo. Ito po, dawn watch sa Maligaya po yan. Mga bata pa lang po sila, pero minsan meron po sila mga on-site prayer din. Okay? 2 pong grupo yan. Iba yung on-site, hindi makapunta, hindi papayagan ng magulang, pero at the same time, meron din po silang online na ganito. Alright? At minsan po ay sa mga bahay nila, tinuturuan po namin mag-ubos ng oras talaga sa pagbabasa ng Bible
andun po yung cell leader po nila. Hindi po puro sharing ang Bible, ang cell group ha. Bawal po ang sharing kasi po puso lang po natin ang laman nun. Dapat po mapuno tayo ng Word of God. Lagi pong may Bible reading sa bawat cell meeting. Ang resulta po, grabe po ito, no? Kahapon, andyan po ako, yung mga prayers po na yan, pag tinataas po namin ang aming kamay, no? Sa bawat purok, bawat barangay, nagkakaroon ng simbahan ngayon. God answers our petitions. As far as Gimba, as far as Paigal, no? Paano nagkakaroon ganon? Kumikilos po pala ang Diyos, kino-crossover po tayo sa sinasabi natin, I have no time, I have no money, I have no connections. Bigla pong nagkakaroon ng mga connection. Ano? Nakakatuwa po, yung 3 simbahan, bagong outreach, ano? Ganyan po mga itsura, puro bubong lang. So, we are talking about a crossroad into a relationship. Amen? Na? Magaling po ba kayo dyan? Baka po puro FB friends lang na wala naman tunay na relationship. Subukan mong pagmalaki sa akin yan. Yung FB friend mo, ay, meron po akong 1,000 friends sa FB. Friend ba talaga yan? Utangan mo para malaman mo kung friend talaga. Bigla kang ibablock niyan. Sabi po ng mga alagad sa kanya, Rabbi, kumain na po ba kayo? Sumagot siya, hindi pa. Pero meron akong pagkain, hindi nyo nalalaman. Amen? Amen? Ibig sabihin po nito, ganito palang attitude ni Jesus. He is tired. He must be very hungry and thirsty. Kaya sabi niya, punta na kayo sa bayan. Punta na kayo sa Muñoz. Hanap na kayo ng isaw. Saka yung KFC. Punta kayo sa KFC. Kanto fried chicken. Ganda po nito. Tuntua ako nung mabasa ko itong talatang ito. Palagay po ninyo, kaya hindi kayo maka-join sa mga cell group kasi mahina ang katawan nyo, lagi kayong pagod. Jesus found refreshment and energy in relating with people. Kay Jesus, nakakalakas to. Tindi ng appointment ko, pero I can still go through this schedule of spiritual shepherding. Why? Ministry, evangelism, consolidation gives me energy. It refreshes my spirit. Ang ganda sa pakiramdam. Palapakanan natin si Lord. Grabe po itong pagkain ito. If you're employed, you must be tired by 5 o'clock. And yet you would think to pray again, Lord. Pagpe-pray ko pa lang po itong mga disciples ko, hiniling ko po na sana huwag mamamatay ang kanilang pag-ibig, yung kanilang apoy sa iyo. Meron ka pang time mag-pray? No. I have plenty of time. Sometimes I don't have energy. Pero pag sila na naisip ko, na bumubuhos yung passion ng Panginoon, lumalakas ako. Amen? This is the story. That's why we have testimonies like that. It gives us refreshments. Mangumpisal po kayo ngayon. Ang totoo, nanghihina ako ngayon eh. Abuti ng mga tao, no? Kasi po nakakabigay pala energy. Kahit maputi, kahit matarik, tumawid po ng tulay yung asawa ko dyan, no? Ako naman, nalublob po ako sa putik. Meron po kasi na-meet na tao, sabi niya, saan ka nakatira? Sa Likaong. Dinala po namin siya kay Pastor Rolly. Kinatagpo po namin. Hindi namin alam, kala namin dun sa ordinaryong Likaong. Yung pala sa likuran na may tanim na po. Pinadaan po ako sa gitna ng pilapil. Ganon, sabi ko, kaya ko pa pala ito. Po yung mga taga-baryo, nakakatuwa po sila pag nakakita ng Amerikana. Kaya po, sabi ko, sama ka, matutuwa yung mga tao ron. No? Because crossover is a go mentality. From Matthew 28. Go! Amen? Now, not only relationship, baka minsan po kumari nyo na, pero hindi niya pa madala kay Lord eh. Hindi maka-crossover. Tagal ko nang kakilala nito, puro kami inom ng kape. Puro kwento.
Dapat po, ma-crossover nyo sa mga spiritual conversation ang kaibigan nyo. Mahirap ko yun, alam ko. Pero kayang-kaya po yan. Kailangan lang po, it requires a little skill, a little input. May sasabihin ka dapat. Okay? Look at this, a simple conversation. Umuwi ka, sabi ni Jesus. Nakiinom na siya di ba? Sabi niya, umuwi ka nga. Isama mo rito yung iyong asawa. It's a trap. Magaling po si Jesus dyan Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. Oops! Bogsik naman. Huwag yung gagayahin niya, pero may prinsipyo dyan. At ang kinakasama mo ngayon, siyuta mo lang, hindi mo asawa. Ganun po pala style ni Jesus. Mahirap kausap, Nakakatakot Kasi po, propeta po siya, nakikita po niya yung puso. Yun po ang response ng babae. At agad-agad kita ni Jesus, kulang yung timbangan mo pag nagtinda ka ng lansones. Ikaw, pagka nagtrabaho ka, 7 hours lang, hindi 8 hours. Kasi po, Diyos siya. Tayo po, meron po tayong prinsipyo na pwedeng matutunan dito. How do you engage people into a spiritual conversation? So, ang tawag po natin niya, shifting, Kasi, biro mo, all your life, 10 years, 20 years, ang pinag-uusapan nyo lang lagi, kape? Ay, may bagong kainan doon, Saan? Doon, sa Pampanga. Ay, kasarap. Ang mahal lang. Puro ganun yung mga kwentuhan lang ba? Tungkol sa pagkain, tungkol sa biniling damit, yung delivery ng Lazada sa'yo, ay, rejectable. Ganun lang ba? Dapat po pala, kasi ang utak po pala ng isang tao, may mga kanal po yan You can recreate a canal for people's thoughts. Pwede ka magpasok ng bagong kanal para makapagpasok ka ng bagong idea. Pwede kang tumulong, maghalukay nito. Galing po ng mga psychologists pinaiisip sa atin itong mga bagay na ganyan. Amen? Are you with me? Ano ba, bigyan ko example Uy, ang tagal na natin magkaibigan. Hindi pa natin napag-usapan si Lord kahit minsan. Naniniwala ka ba kay Lord, kay Jesus? Pasok na po kayo nun. Ano niya? Naisisip na gano'n. Ang tagal natin nag-uusap, Isang oras na tayo rito sa aeroplano, sa bus, sa Baliwag Transit. Pwede mo itanong, umaten ka ba ng church? Ay, may church kasi ako. Doon ako sa Muñoz Baka pwede kita iyain minsan. Something like that. Okay? Sa Amerika, nadinig ko itong conversation na to, tuwan-tuwa ako. Kasi po sa kanila, merong Christian, non-Christian. Merong atheist, something like that. Yung evangelist, ganito ang approach niya. Sa kalsada lang po siya. Lalapitan niyo isang tao. Sabi niya, hey, I'm a Christian. Would you like to become a Christian? Pasok na po siya. Mag-engage na po ng conversation. Christian ako Gusto mo? Kasi po doon may mga Muslim kung ano-ano. And it's a free country. You can discuss everything. Try your own. Now, let me suggest a little parang skill po itong binibigay ko sa inyo. Binibigay po namin to sa mga mentoring, pero gusto ko bigyan kayo ng patikim kasi isang araw, yayain po kayo sa mga mentoring programs. Halimbawa, light to serious conversations lang po ito. Light to serious. Hindi ko alam kung light talaga ito. Identifying with the person if you've been to his place. Ano naman, nagkwento po siya. Namatay yung nanay ko Medyo malungkot. Kung namatayan ka rin, you have a story to tell. Are you with me? Identification. Medyo madali lang po yan. Light lang. Pero ito po huwag niyo sasabihin, sabi po ng mga expert counselors, huwag niyo sasabihin, naiintindihan kita, nanggaling din ako dyan. Huwag niyo sasabihin po yun. Kasi sasagutin ka niya ng ganito, hindi mo ako naintindihan. Bruha. Baka gaganon po yun, Gagalit po siya. Kasi alam niya, walang nakakaintindi sa kanya. Kaya pwede mo sabihin lang, namatayan din ako masakit nga yan, pero yung karanasan mo, maaaring mas malalim. Kasi yun po ang gusto niyang palabasin. Na talagang nobody understands. Okay lang po yun. Okay? Pero po pwede rin po na sa mga conversation po natin, you go to an introspective position. Ano po ang ibig sabihin niya? Medyo malalim yan, pero ganito lang ibig sabihin niyan. You think along with him. You think along. You think inside his heart as though it's your problem. Halimbawa, sabihin niya ganito. Kukwentuhan kayo, di ba? Sabihin niya, niyak sa'yo, pero lalaki ko, di ba? May type din akong lalaki. Bading ako, no?
you can create another canal. Sabi po nito mga expert na to, huwag mong papayagan na magko-conclude, lalo na isang kabataan. Pwede mo sabihin ganito, everybody feels that. Babae, magkagusto sa isang babae. Lalaki, magkagusto sa isang lalaki. Alam mo ako, ang ginagawa ko, pagka naramdaman ko yan, siniship ko lang yung channel. Sasabihin ko, siguro everybody feels this. Eh ngayon, dalawa na tayo, di ba? Na-feel mo pala yan, na-feel ko rin ng araw yan. Kung totoo yan, ha? And everybody, kung napipil yan, ako, merong regalo sa atin ng Diyos pala. Ha? Pastor ka ba? Hindi ako pastor. May regalo sa atin ang Diyos, ang tawag niya ay self-control. Pag na-feel ko yon, alam kong mali, hindi ako magko-conclude na bading ako. Halimbawa, kung ako ay naka-feel ng galit at gusto ko siyang patayin, hindi ako magko-conclude na mamamatay tao ako. Isi-shift ko lang yung feeling ko. Gusto ko na siyang patayin. Papalamig ako ng konti sapagkat hindi tama ito. Help him shift by thinking along with him. Kung ako makakaramdam ng ganyan, halimbawa gusto kong kunin yung cellphone ng isang tao, naramdaman ko rin yun eh. Pero sasawayin ko yung sarili ko at sasabihin ko, hindi tama yan, sabi ng nanay ko. Ang gagawin ko dyan, lalayo na ako para hindi na ako matukso. Babawasan natin ang conclusion na ako ay isang magnanakaw. Sapagkat po pwede kong magbago. Amen? Shift. Be introspective. Help people. We can help you with those conversations po. Ako po, ini-engage po ako ng mga youth sa mga ganyang mga tanungan. Ang isa po sa iiwasan natin, magko-conclude sila, lalo na yung mga young people, mga anak natin, na, wala siguro akong pag-asa. No. Bumagsak din ako. Okay? Kung ako bumagsak, ganitong gagawin ko. Pagbubutihan ko, manghiram ako ng libro, shift their thoughts. Create another canal. Kasi po, ang isip po natin, napakagaling. Pwede palang alalayan ng isang tao, mag-isip ng tama. May nanliligaw sa akin, medyo mayaman, matanda na, may asawa raw siya. Binata yung anak niya, dalaga yung anak niya. Pwede sabihin sa kanya, kung ako, may gagawa sa akin yan, may manliligaw sa akin, may asawa, tatanggihan ko, tatalikuran ko agad. Think through his mind. You are suggestive. Amen? Another way is to inject spiritual values. Ang galing po ni Paul dyan, saka ni Jesus. Pagka nakipag-converse po sila, naglalakad lang si Paul, nakita niya, ang daming altar. And then he found an altar, nakalagay doon, to an unknown God, sa isang Diyos na hindi kilala. Ay, ginamit niya po yung tulay. Sabi niya, kaya pala ako nandito. Gusto ko ikwento sa inyo to. Yung Diyos na walang nakakakilala. Kilala ko siya eh. Ang ganda po ng transition na yun. He injects spiritual values. Jesus is like that. Sabi po ni Jesus, I am the bread of life. I am the water of life. I am the door. I am the gate. From the physical to the spiritual. Amen? Kaya po natin gumawa ng mga ganyang tulay para makapasok sa spiritual namang kwentuhan. Biro mo, puro na lang pinag-uusapan. Nakikinig ka lang sa kanya, sa galit niya, sa manang loob. Pwede niyo pong ipasok ang salita ng Diyos. Pwede, pag narinig niyo na po, alam mo, minabasa akong ganyan. Yung palang galit na galit ka, ang tingin pala ng Diyos dyan, you are a murderer. Huwag na natin ituloy yan. Hindi maganda. Now, ang galing po manggulo ng Diyos. Tingnan niyo, Ang London po, hindi po buong London, East London, nagkaroon po ng crisis nung pandemic, Noong 2020, October lang po yan, October 2020, about 250,000 of their population lost water. Nagpanic po sila kasi po hugas ng kamay, ligo sila ng ligo. All of a sudden, no water. Meron pong pumutok na malaking tangke na sinusupply po nitong Thames Water. Dahil dito, naglabasan po yung mga studies kasi po magagaling po yung mga scientists natin dyan. Magaling sila mag-project. Nilabas po nila to, water shortage by 2050. Nakahilera pala ang mga krisis sa ating pong mundo. Pandemya ngayon ng mga virus, yun po, may solusyon po yun. Nakapamigay po tayo ng tinapay, ng mga upo, di ba? Ng vitamin C, ng face mask, solvable Na-master na po natin. Pag nawala ng tubig, saan ka kukuha?
Okay, kami, magre-relief kami sa inyo. Meron kami rito. Wala. Everybody has no. Mag-ingat na po kayo kasi po, ina-announce na po nilang unti-unti ito. 30 years na lang. 58 ako ngayon, mga 88. Mga 88 na lang. Alalayan natin si Bishop, by 2050. Kung saan siya kukuha ng tubig, pakiigib na lang siya. Ano? Si Ate Ella, mahirap deliveran niyan kasi may security pa yung kanila. At siyempre po, si Ate PB, huwag niyo kakalimutan deliveran ng tubig. 2050 na yan, Ate PB, malapit na. Now, I'd like to, ano natin, Ang ganda po kasi ng program na binigay ng Diyos, simbahay. Paano ba nakakatulong talaga itong simbahay na to sa bawat barangay? Pag nagpanik po ang London, wala po silang simbahan, kundi yung malaking simbahan lang po na pinupuntahan nila. Wala po sa kanilang purok. Pag nagkaroon ng crisis, stay home po sila ngayon. Tapos sabi po ni, doon sa text po natin, walang hanggan o Yahweh ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahan mo. The only thing that is very strong in this shakeable planet is the work of God, the kingdom of God. Amen? Amen? Kaya po yun ang ini-establish natin. Naliligaw ba ng landas ng MCC? Ba't kami kino-crossover dyan? Ang tanging matibay po, sabi po ni David, sabi po ng Holy Spirit, pinasulat po yan kay David, sadyang banal at matatag yung sambahan ng Panginoon. Yung pong mga simbahay na yan, hindi po titibagin ng Diyos yan. Kaya kailangan po, lagi po kayo nagdi-devotion, lagi po kayo nagsisharing ng Word of God. Amen? Pampatibay po yan. Kahit anong crisis pa darating. Now, ito nahagilap ko lang to, pero this is very helpful. Kasi po, isa sa mga dahilan, ba't hindi kayo magko-crossover pag ninervyos kayo tulad ditong sa bungee jumping. Sino po sa inyo nakaranas na niya? Bungee jumping. Kuya Dado, matapang si Kuya Dado eh. Ayun. Ito po, nagilap ko po ito, sa China po ito, Hunan province, Hindi po sa Wuhan, Hunan. Okay? World's highest bungee. Punta po tayo minsan dito, Bailon, Punta tayo rin. Paul, sama ka. Ayan, ganyan po. Pero mo, bibitaw ka, lulunod. Paano ba tumili pagka patay ka na? Now, hindi po yan ang kwento ko. Kasi po yung pag-share ng gospel, parang bungee jumping eh. Di ba la? Yung bang, ano sasabihin ko? Andito na ako, Lord. Pawis na pawis, hinimatay. Di ba? Nakakahimatay talaga yun. May anak ako nung araw yung mga mag-opening prayer lang, tumayo na rito Ayun ba? Wala na sabi Okay? At pagkatapos umiyak na, pero ngayon matapang na, nag-MC na. Now, ako, dito lang ako, stay home lang ako. So I quit. Now, let me introduce to you a concept. Tingnan nyo na mabuti Ito pong low GABA. Pag inatake po kayo ng isang transmitter na ang tawag ay GABA, para pong yung mga dopamine yan, para mga adrenaline, pag bumaba po yan, maduduwag po kayo talaga. Marami pong nandiyan sa umatras po. Umatras, hindi po sila natutuloy lumundag. Bakit po? Bumaba po yung kanilang GABA. Ano po yun? Ito po ngayon, naiinom na po ngayon niya. Meron po kayong natural GABA, pagka gusto mo manligaw, yung iba, iinom lang ng konting MP. Tatapang na uli, I love you talaga, I love you. Ganun, Paano mo haharapin, Yung bang, nanghiram ka ng sasakyan tapos nabangga mo, hindi mo alam paano haharap sa may-ari. Ito na, slowly ko na, yung bang sasabihan ka na anak mo, Papa, moment of truth. Ganun, di ba? Ang hirap Bumababa po yung GABA pag naduduwag ka. Ano po ba yung GABA? Ito po yung salita niya. It's the gamma-aminobutyric acid. Nasa katawan po nyo to. Pero pag bumaba po, pinapainom po ito. Diyan po sa bungee jumping, nagte-take po sila niyan. Para talagang kaya to pare. Ito na, gano'n Nagte-take po sila ng mga ganyan. Okay, dahil po, lalo na yung mga first-timers. Hindi po lahat professional kasi talaga, Now,
It works as a neurotransmitter in your brain. You have a natural one, pero this product, yung GABA, it's a neurotransmitter, functions as a chemical messenger. Kumukontra po siya. GABA is considered an inhibitory neurotransmitter because it blocks or inhibits certain brain signals in your nervous system. Pag po umangat po yung nervous po ninyo, ibablock po niya yan. Yung pong papel nitong GABA. Are you with me? Ibablock po niya yan para sabihin, hindi, atapang atao. Diba? Ganun, ha? Ganun po. Ay, nakakatawa po yan. Ginagamit po yan, hindi po masama sa katawan. Mamaya, bili po kayo niyan pagka kayo po ay sinisingil sa utang. Ano? Okay, now, kinukwento ko lang yan kasi parang daya po ito. No? Kasi natural po naman na nervyoso po tayo. Okay? Di ba? Pagka may sunog, di ba? Nabubuhat mo yung rep. Meron po kasi talaga mga gifts sa atin si Lord na you will be a hero. But sometimes you really can just collapse. You can do it. And you quit church, you quit your cell, you quit your relationship to a very good cell leader simply because you have a very low GABA. Hindi talaga ako magpe-pray. Ayoko talaga magbasa ng Bible. Sa harapan? Tatayo ko doon? Ganun, ha? It's really a problem to many. Meron po akong kilala, pag niyaya mo na, attend ka ng birthday ko. Okay, attend ka sa church. Madinig pa lang po yung church o birthday, namumutla na po kagad. And it's no joke. Because they just can't. Kaya po, yung pong mga lumaki sa church, yung mga anak po natin na expose sa church, tumatayo sa harapan, nakipag-socialize, the church people are very, very good at socialization. Ang ganda pong training. Except kung matanda na po kayo, you can slowly try, okay? Pwede ba mag-opening prayer ako after 25 years? Sige. Now, ito po ang sekreto naman natin talaga. Here's the word from our text. I like this very much. Mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwanan. That's our GABA. The confidence that God is present in our life. Itong mga hirang niya ay hindi niya tatalikdan. Beautiful words. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Our confidence is in the promise of God, the promise of His presence. His personal presence. Doon po sa Matthew 28, yung go mindset, ay, antindi po nun. I myself will be with you even to the ends of the earth. Gumanon po ang Diyos talaga sa atin. Sasamahan ko talaga kaya. That would increase the neurotransmitter fluid for us to be faithful and to keep on reaching your neighborhood. Amen? Amen? Palakpakan natin po si Lord. Amen? Kilala niyo ba yung aling nakalagay dyan? Ha? Matagal na pong nag-retire yan. Sukat sumasama pa dito, di ba? Dapat po nakaligpit na yan. Pinaligpit na dapat siya ni Lord. Pero ang lakas po ng loob, ang taas po ng kanyang GABA. Congratulate niyo naman. Palakpakan natin, ha? Ang layo niyan, Paul, di ba? Ang layo, no? Baka mamaya sinakay pa nila sa tricycle yan, no? Okay. Ito yung dewa na susundin po natin. Kasama ko si Lord. Ipatanim niyo po sa isipan niyo mabuti yon, lalakas po ang loob niyo talaga. At it's no lie. God will really enable us. Amen. Ang sekreto po, the fullness of the Holy Spirit. Huwag po kayong lalakad na wala yung Holy Spirit. Talagang bago po kayo umalis, magpe-pray po kayo mabuti. Lord, hindi ko kaya ito. Ninenervous po ako. Samahan niyo po ako. Okay? Now, nagsalita po kagabi si Bishop Noel Pantoja, Bishop Noel ng Philippine Council of Evangelical Churches. Malaki po yung grupo po natin, about 8,000 churches, something like that. Huh? Ang report po niya sa ngayon, nasa mga 66,000 churches lahat sa buong Pilipinas. 60 evangelicals lang po ito. 66,000. Kasi po nanggaling po tayo sa 50,000 barangay, di ba, Bishop? 50,000 barangay nung year 2000. Dapat po ang goal talaga na mahihit by 2020, 120,000 churches. 66 pa lang po kasi medyo na-halt po tayo. Na-halt. Marami po mga dahilan. Ang tawag po nila sa 2021 hanggang 2030, nag-set po sila ng goal sa katatapos lang na General Assembly noong July 6 to 8 ay
a decade of disciple making. Tuwan-tuwa po ako dyan nung mapanood ko, Bishop. Kasi doon sa Zoom meeting namin, ay nakakatuwa po yung report niya. Kala ko, Lord, MCC lang ang nagdi-disciple. Amen? Kala ko, butin lang mali ako. Because there are many other churches, some of them failed, some of them had success stories. Ang ganda po ng mga testimonies ng iba. Kahit hindi po sila digital, they did. Ano? Pero titirahin pa rin po kasi po kailangan tulungan yung ibang mga simbahan, tulungan ng ibang mga barangay. Dapat po hindi mayagpag ang mga nightclubs, ang mga sabungan, ang mga pasugalan. Amen? Dapat po mamamayagpag mga simbahang nagdi-disciple. Amen. Ha? So titirahin po natin to. 10-year program po ito, Bishop. 2021 hanggang 2030, sasabayan po ito ng PIPCOP saka ng mga Majestic Christ churches. So ang tanong po ay, sabi po ni Bishop Pantoja kagabi, are believers just going through the motions of simba? Ang bad news po sa kanya. Yung bang parang, ay, natungtong lang sa simbahan pero walang pakialam kung nagbabago yung kanyang buhay. Just going through the motions. That's bad news. You should never be like that. Yung galit sa puso mo, dapat natutunaw yan every day of your life. You must have compassion for the lost every day of your life. Now, tumayo po yung mga bata kahapon. No? Tuwan-tuwa po ako kasi meron po sila kagad kids ministry. Ang isa po sa mga masipag, kung napapansin niyo po itong babae po rito, siya po ang pinaka-man of peace po namin, si Ate Betchy, no? Ng PCC, Philippine Carabao Center. And she's very happy. Her husband was there also. Ito po mga goal kasi, no? Ang MCC po is on to starting new churches. Amen? Palapakan po natin, ginagawa po natin yan. No? Starting new churches. Pero hindi po mangyayari yan without this goal. We have to train new leaders. Training new leaders. We have to do that. Hindi po pwede na lagi na lang ang kinakausap ko si Ate Ella. Hindi po pwedeng lagi na lang si Benjamin sa youth. Kailangan, marami tayong mga leaders. Amen? Dapat yung mga ginagather sa Bayabasan, for example, dapat maging leaders din. Hindi pwedeng magsisimba lang. Are you with me? And of course, developing resources. Ang dami natin pangarap, ang naitatayo natin, puro bubungan. Walang mga pader, no? Walang mga pader at puro mga hiram ng mga lupa. Kailangan po magkaroon talaga tayo ng pambili ng mga ito. Sabi mo sa katabi mo, ilabas mo na nga lahat ng ipon mo. Amen? Now, this one is from Paul. He said this, si Kristo ang inyong buhay. Ang ganda po nito sa English, ha? Christ is your life. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Ito pang pakiusap ko, ha? Do not just add Jesus in your life. Make Him your life. Amen? He is our life. Hindi pwedeng, pag linggo, Jesus ako. Lunes, sa demonyo ako. Hindi pwede pong gano'n. Kailangan po, He is your life. Not just added to you. So please, cross over with us. Hindi po kaya talaga na ilang piraso lang po. It's a personal and a corporate cross over. Amen. Amen? Now, sabihin nga natin, tatawid lahat. Tapos titigan mo ng masama. Huwag kang magpaiwan. Pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa. Alam mo mga kinatatakot namin, nangihina ang aming loob, Panginoon Diyos, kapag pinag-uusapan ng pagsishare ng Ebanghelyo. Ngunit tulot mo, Panginoon Diyos, na talagang umasa kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sapagkat ang dami pong mga mahiyain na naging kagamit-gamit na sa'yo. Mga wala namang masyadong natapos, walang masyadong mga pera, tulad ng mga alagad, and yet they've been very useful to you simply because we have opened our lives to you. You are our GABA. Increase our adrenaline, Lord. Increase the transmitter that makes us bold and courageous for your glory and honor in Jesus' name. Amen.